Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. 12 senador na nanalo sa 2025 midterm elections. Iproproklama na ng Commission on Elections. Venue para sa proclamation nakahanda na. Mga party list group, bawal nang gumamit ng pangalan ng TV shows at programa ng gobyerno sa susunod na eleksyon ayon sa COMELEC. Umuugong na pagpapalit ng liderato sa Kamara, pinabulaanan ng ilang kongresista. At 266 na mga kadete ng Philippine Military Academy Siklablaya Class 2025 nagtapos ngayong araw. Pagbibigay parangal sa top cadets, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamayang hapon na ang isasagawang proklamasyon ng Commission on Elections para sa 12 senador na nanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa ngayon ay all set na ang venue na pagdarausan ng proklamasyon. Mula sa Tent City sa Manila Hotel, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, anong oras ba magsisimula ang proclamation para sa mga nanalong senador? Magandang tanghali, Rose. Batay sa ating nakuhang impormasyon, mamayang alas 3 ng hapon magsisimula ang programa para sa gaganaping proklamasyon ng nanalong 12 senador sa ginanap na midterm elections noong nakaraang May 12 araw ng Lunes. Sa ngayon ay Rose, handa na ang venue para sa event dito sa The Tent City ng Manila Hotel. May malaking LED wall sa harap para sa monitor na mga dadalo sa proklamasyon. Ipapakita ang picture at gayon din yung nakuhang boto ng mga kandidato. 10 hanggang 15 ang papayagang kasama ng isang senador na ipoproklama. Batay sa seating arrangement, uupo ang 12 sa harapan na kaharap ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na nagsisilbing National Board of Canvassers o NBOC. Sa flow ng programa na ating nakuha, magkakaroon ng entry ng mga miyembro ng COMELEC and Bank o NBOC. Susundan ito ng entry of callers, aawitin ang pambansang awit sa pangunguna ng COMELEC Choral. Pagkatapos nito ay ang opening statement ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Susundan ang pagbasa ng resolusyon kaugnay ng proklamasyon ng 12 nanalong senador. Ang kasunod nito ay formal na proklamasyon ng 12 at pagbasa ng Certificates of Proclamation. Ang unang tatawagin, Rose, ay ang pang-12 senador. Ibig sabihin si Senator-elect Amy Marcos at ang pinakahuli ang nakakuha naman ng pinakamaraming boto na si incumbent Senator Bongo. Bibigyan ang mga ito ng tig-5 minuto para makapagsalita o makapagbigay ng mensahe. Pagkatapos ay aawitin ang COMELEC hymn na susundan naman ng exit of callers na hudyat ito ng pagtatapos ng programa. Ayon sa COMELEC, ito na ang pinakamabilis na gagawing proklamasyon sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Tumagal lamang, Rose, ng 3 araw ang canvassing ng NBOC sa mga Certificate of Canvass o COC. And dapat naman sa ganitong klaseng pagkakataon, maisama naman nila yung mga pamilya, yung kanilang mga leader o supporter na talagang naghirap para lang ma-reach nila yung ganitong klaseng, ganitong pagkapanalo. For your information then, each and every commissioner will be reading officially the certificate of proclamation of each and every candidate. Rose, walang binigay na rules ang COMELEC kung ano ang dapat na susuotin ng ipoproklama at gayon din yung kanilang mga kasama. Sa Lunes naman ay naasahang sabay na rin ipoproklama ng COMELEC and Bank ang mga mananalong party list organization. Mahigit sa 60 seats ang kailangang punan ng party list representation sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mas kauntian niya ang papayagan nilang kasama ng mga party list dahil na rin sa bilang o sa dami ng mga ito. Target ng komisyon na sabay-sabay na rin ipoproklama ang mga party list at nominees ng mga nanalo sa nakaraang midterm elections. So sa ngayon, Rose, ay inaantabayanan pa natin. Mga bandang alauna daw ay inaasahan nating magsisimula ng magsidatingan itong mga party
partido o kay itong mga kasama na mga mananalong senador. Kanina wala pa kasi tayo nakita na senatorial-elect o senator-elect na nandito sa venue, kundi ito pa lamang mga tauhan ng komisyon naghahanda dito sa kanilang gaganapin na proklamasyon ng 12 nanalong senador. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rose. O Dante, yun bang mga kandidato na may question o duda sa resulta ng halalan, saan ba sila dapat dumulog? O ano ba yung remedy na pwede nilang may avail? Yes, Rose, alam mo, ang sinasabi dito ng COMELEC, noong canvassing dapat sila tatayo kasi andito yung kanilang mga abogado. Dahil nga automated elections ito at ang rule ay walang pre-proclamation controversy. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng questionin o walang pwedeng komosyon, lalo na ang itong ang proseso dahil ito ay automated elections. Kung hindi katulad ng mga nakaraang manual elections na maaring mag-question. So dito sa automated elections ay walang pre-proclamation controversy. Maaring pagkatapos na ng ma-proclaim sila, maaring mag-question dahil ito ay senador dyan sa Senate Electoral Tribunal doon sa maaring mag-question sa resulta ng halalan. Rose. Ano naman ang tugon, Dante, ng COMELEC dun sa mga sinasabing daang libong overvotes at saka undervotes na dahilan ng disenfranchisement o hindi nabilang na boto ng mga kababayan natin? Rose, wala pa tayong partikular na nakuhang sagot dyan ng COMELEC. Pero sa naunang pahayag ng komisyon, ang partikular na nilang sagot ay yung walang nangyaring dagdag bawas. Kasi may nangyaring ganun na 26 million yung boto ng isang kandidato. Pero pagdating nung bandang tanghali na ay 21 million na lamang. Yun pa yung kanilang na-address. Itong issue na yan ay wala pa tayong narinig na naging pahayag mula sa COMELEC, Rose. So aasahan ba natin na sa susunod na eleksyon ay magagamit ulit itong ACMs ng Miro systems? Dahil sa palagay ng COMELEC ay naging epektibo naman ang paggamit nito sa ating automated election system? Rose, itong automated counting machines ay 110,000 ito. Ito ay renta lamang. So pagkatapos ng eleksyon ay ibabalik na nila ito sa Miro dyan sa South Korea. So ang paggamit lang dito ng COMELEC ay nitong 2025 midterm elections lamang. At sinabi nga kahapon ni Chairman Garcia, pag-aaralan din nila, Rose, kung gagamitin din nila ito sa darating na Bangsamoro parliamentary election sa darating na October 13 dahil mayroon pang nasa mahigit 10,000 na mga backup machines ang hindi nagamit sa nitong ginanap lamang na eleksyon noong nakaraang May 12. Pero ang malinaw dito, rental lamang ang ginawa dito ng komisyon. At pagkatapos itong 2025 ay ibabalik din nila ito sa may-ari, Rose. Last na lang, Dante, para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, tinatawag ngayon yung mga ipoproklamang mga senador na senator-elect. Pero kailan ba sila mauupo sa pwesto? Yes, Rose, ayon sa COMELEC, sila ay uupo ng June 30, 12:01. Ibig sabihin, alas 12:01 ng June 30, sila ay opisyal ng uupo sa pwesto. Rose. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-live report mula sa Maynila. Samantala, bago ang nakatakdang proklamasyon mamayang hapon, ilang mga nanalong senador na ang nagpaabot ng kanilang pasasalamat at mensahe ng pangako sa kanilang napipintong pag-upo sa pwesto sa Senado. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, meron na bang mga senador ang maagang dumating dyan sa venue ng proclamation? Sa ngayon, Rosalie, wala pang dumarating na senador dito, yung mga kasalukuyang senador at mga presumptive senators. At inaasahan natin na ilang oras, lalo pa bandang 1:00 ng hapon ngayon, ay magsisimula ng isa-isang dumating ang mga presumptive senators dito sa venue ng proclamation para sa 2025 midterm elections.
Ilang oras bago ang inaasang proklamasyon ng mga nanalo sa katatapos lang na halalan, isa si Senador Christopher Bongo ang nangunguna sa senatorial race ng 2025 elections ang nagbigay ng pahayag. Aniya, ang aking panalo ay panalo rin ni Tatay Digong. Ito ang mismong pahayag at binigyan diin ni Senador Bongo matapos manguna nga sa inisyal na resulta. Ang aniya, wala siya sa public service kung hindi dahil kay former President Rodrigo Duterte na nagsilbing mentor niya sa pagsaserbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Nangako ito na kung anuman ang mga programa na isinusulong nito ngayon, kabilang na ang mga pro-poor program ay mga inspirasyon niya mula sa dating Pangulo kung saan una ang taong bayan, lalo ang mga mahihirap. Tinawag din ni Go na biggest endorser at campaign manager ng Duterte slate si Duterte. Kaya sa kabuuan, ang kapanalunan ng lahat ng Duterte aniya, kabilang dito si re-electionist Senator Senator Ronald Bato de la Rosa at incumbent Sagip Representative Rodante Marcoleta. Sa isang panayam, nagpahayag naman si Francis Kiko Pangilinan na hindi pa rin makapaniwala maging ang kanyang pamilya sa naging resulta ng eleksyon. Ngunit nagpapasalamat ito sa mga sumuporta sa kanya sa halalan. Sa panayam naman kahapon kay Vicente Tito Soto III, hindi ito na sorpresa sa tagal na anya nito sa Senado. Ito ay dahil batay na rin sa statistics ng survey kung saan may prediksyon na high of 3 at low of 3 sa survey. Rosalie, mamaya inaasahan naman natin na sa proklamasyon ng mga presumptive senators ay sila ibibigyan din ng mga ilang minuto para magbigay ng kanilang talumpati kaugnay sa kanilang pagkapanalo. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rose. Asher, kumusta naman ang kalagayan ng seguridad dyan sa paligid ng Manila Hotel? Meron bang inaasahang mga isasagawang kilos protesta in support or against the proclamation ng 12 nanalo sa eleksyon? Rosalie, wala tayong naririnig na may isasagawang anumang kilos protesta, lalo pa dito sa labas ng Manila Hotel kung saan nga ginagawa itong venue. Nandito yung venue nitong proclamation. Ngunit gayon man, mahigpit ang seguridad dito sa loob mismo ng hotel, maging dyan sa labas ng Manila Hotel. Dahil nakita din natin kanina yung mga hanay ng pulisya mula sa Ermita Police Station kung saan mayroon silang mga nakadeploy na mga pulis nakakalat dito sa labas, loob at labas ng Manila Hotel. Mayroon din tayong mga nakita mga K9 units na nagsisiguro para doon sa mga sa kaligtasan at seguridad dito sa Manila Hotel. Rosalie. Asher, meron bang katiyakan na yung 12 ipoproklamang senator-elect ay makakadalo sa kanilang proclamation mamayang alas 3 ng hapon? Rosalie, inaasahan natin na itong 12 inaasahan ipoproklama na pagkasenador. Ngayong hapon ay darating sila dito sa proclamation. Bagaman wala pa tayong nakikitang isa man sa kanila dito, ngunit inaasahan natin na lahat sila ay magiging present mamaya sa proclamation. Rosalie. Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. Nag-ulat ng live mula sa Tent City ng Manila Hotel. Hindi natatanggapin ng Commission on Elections o COMELEC para sa susunod na halalan ang mga party list group na kapangalan ng mga sikat na TV show at programa ng gobyerno. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat nauukol sa kani-kanilang advokasya ang pangalan ng mga party list group. Ayon pa sa poll chief, hindi tama na gagamit ang mga party list ng mga sikat na telenovela o pangalan ng ayuda, kaya't hindi na nila papayagan ng mga ito sa susunod na accreditation process ng mga nagnanais sumali sa party list elections. Iniimbestigahan ng National Privacy Commission o NPC kung may naging paglabag sa pagpapaskil ng mga Posted Computerized Voters List o PCVL sa botohan noong May 12. Ayon sa NPC, natanggap nila ang report na nakapaskil sa bulletin board na nakikita ng general public ang mga PCVL na naglalaman ng personal na impormasyon ng mga botante gaya ng buong pangalan,
litrato at residential address. Pinag-aaralan ng NPC kung labag ito sa Data Privacy Act of 2012, sa implementing rules and regulations nito at sa NPC issuances. Sa ngayon, inabisuhan nila ang publiko na huwag picturean ang mga PCVL at huwag itong i-post sa social media dahil ang pag-share ng personal na impormasyon ng iba ay may kaparusahan sa batas. Pinabulaanan ng ilang House leaders ang ugong ng palit liderato sa House of Representatives. Nananatili ring mayorya ng mga kongresista ang nakasuporta kay House Speaker Martin Romualdez ayon sa ilang mambabatas. Ito ang balita. May mga lumabas na ulat na posibleng mapalitan ang liderato ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress. Ilang araw lamang ito kasunod ng May 12 midterm elections. Subalit pinabulaanan ng ilang kongresista na mayroong mga pagkilos para sa palit liderato. Nananatili rin umanong buo ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito'y lalo na't mas marami pa rin ang kabilang sa lakas CMD o mga kapartido ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang nagwagi sa nakalipas na May 12 midterm elections. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. Kasi lang sa amin, sa lakas, we're the dominant majority party. Kung di po ako nagkakamali, we have around 105 elected congressmen and we're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Si Quezon 1st District Representative Mark Enverga, tagapagsalita ng Nationalist People's Coalition, naniniwalang maipagpapatuloy ni Speaker Romualdez ang liderato hanggang sa 20th Congress. We are still committed to we signed the manifesto supporting the presidential, we have the support to President BBM, no, with this legislative agenda. So we believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. I guess it's just a matter of discussing it siguro in the coming month probably or soon enough. So I think tuloy naman to. Wala naman, I don't know any rumors. Gaya nila, nagpahayag din ng suporta sa liderato ni Speaker Romualdez si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Wala rin umano siyang nakikitang maaaring humalili rito. I continue to support the leadership of Speaker Martin Romualdez. Until now, I have not seen any serious contender expressing their intention to run as Speaker of the House of Representatives. Nakatakda ang pagbubukas ng sesyon ng panibagong kongreso sa July 28, araw din ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng kampo ni dating Senadora Leila De Lima, nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List, na reversible error ang desisyon ng Court of Appeals na pawalang bisa ang akwetal sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court. Sa gitna ng issue, nananatiling masaya pa rin ang dating senadora sa napipinto nitong pagbabalik serbisyo. Ito ang balita. Maling desisyon, ganyan ilarawan ng abogado ni dating Senadora Leila De Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CA na pawalang bisa ang akwetal sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204 sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Ipinag-utos ng CA na ibalik sa lower court ang kaso ni De Lima. Kaya naman malaki ang posibilidad na iapela ng kampo nito ang desisyon ng CA ayon sa legal counsel nitong si Attorney Dino De Leon. Kami ay may motion for reconsideration kasi sa aming palagay ay ito ay tinatawag nating reversible error on the part of the Court of Appeals. At kailangan bigyan ng Court of Appeals ng tsansa na baguhin yung kanilang maling desisyon. Sa kabila naman ng kinakaharap na panibagong issue, nananatili pa ring masaya ang dating senadora, lalo na't napipinto na ang proklamasyon sa kanya bilang kinatawan ng Mamamayang Liberal o ML Party List sa Kamara. Hindi naapektuhan ang kanyang high spirit dahilan sa, alam mo naman, si dating Congresswoman-elect Leila De Lima, nakulong na yan ng halos 7 taon. Sinubukan siyang patahimikin, pero kahit nakakulong siya doon, nakapagpasa pa rin siya ng mga batas. Hindi napigilan si Congresswoman-elect Leila De Lima in the past. Lalong-lalong hindi siya mapipigilan ngayon ng mga ganitong issue.
Bago ito, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na walang dahilan para ihinto ang proklamasyon ni De Lima bilang ML Party List Representative. Hindi rin makapipigil ang issue sa potensyal na pag-upo ni De Lima bilang isang miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsipagtapos na ngayong araw ang 266 na mga kadete mula sa Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay parangal sa mga top cadet. Mula sa Baguio City, ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang latest dyan sa commencement exercise ng PMA Class 2025? Rose, maaga pa lang ay dagsaan na ng mga kaanak at sa pamilya ng mga kadete na kabilang sa PMA Siklablaya 2025 na magtapos dito sa Fort Gregorio H. Del Pilar, Baguio City. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang graduation rites. Ipinabot niya ang kanyang pagkilala at pagpaparangal sa mga nagsipagtapos na kadete. Pangulong Marcos ang pardon of punishment ng mga nagsipagtapos na kadete. Samantala, dinaluhan din ni Secretary Gilberto Chodoro at Chief of Staff Romeo Broner. Ang Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025 ay binubuo ng 266 na kadete na magtatapos kabilang ang 212 na lalaki at 54 na babae. 137 ang papasok sa Philippine Army, 58 sa Philippine Air Force at 71 sa Philippine Navy. Malakas na palakpak naman ang iginawad sa valedictorian Siklablaya Class of 2025 na si 2nd Lieutenant Jesse Picar na tubong Quezon City. Tumanggap din si Picar ng 5 pang parangal kabilang ang summa cum laude Presidential Saver, Philippine Army Saver, Just Mag Saver at Australian Defense Best Overall Performance Award. Si Lieutenant Picar ay nagtapos bilang summa cum laude, isa sa mga 4 lamang sa kasaysayan at nagtapos na may pinakamataas na grade point average sa kasaysayan ng akademya. Mensahe niya sa mga kasamahan niya, patuloy nilang pangangatawan ng mga aral na ibinahagi sa kanila. Samantala, dumagundong naman sa entablado ng parangal ng class vote o ang tinatawag na pinakakulelat sa klase na si 2nd Eros Archimedes Oseas mula sa Rosales, Pangasinan. Sa kabila kasi ng matinding hamon at pagsubok sa loob ng akademya, nagawa pa niyang makapagtapos at makaalpas sa mga hamon. Katatapos lamang ng commencement exercise ng PMA Siklablaya Class of 2025, mayroon silang isang buwan para makasama ang kanilang pamilya o mahal sa buhay bago pumasok sa branch of service na napili nila. Ayan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rose. Grace, may partikular na bilin ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PMA Class of 2025, lalo na sa pagbabantay ng seguridad sa bansa, partikular na dyan sa West Philippine Sea? Ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga kagagraduate lang na mga kadete, Rose, ay yung baunin nila, yung pagiging loyal, yung meron sila courage at integrity sa natutunan nila dito sa Philippine Military Academy dahil sa kanilang batch dito sa PMA, yung batch nila na graduate ngayong araw, sila yung first na kung saan sa klase nila ang pinagdila sa pag-asa West Philippine Sea. Kaya naman, yung nangyayari sa realidad o sitwasyon sa ating bansa ay talagang ipinakita ng Philippine Military Academy para nga makita nila kung ano talaga yung sitwasyon o nangyayari sa ating teritoryo. Rose? Right, maraming salamat Grace Doctolero, nag-ulat ng live mula sa Baguio City.
Nagpaabot naman ng mensahe ng pagbati si Vice President Sara Duterte para sa lahat ng mga kadete na nagsipagtapos sa Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025. Sa isang video, sinabi ng Vice Presidente na sana ay maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, tama at katotohanan ang PMA graduates. Pakiusap din niya sa mga bagong nagsipagtapos na sana ay manindigan ng mga ito para sa kabutihan. Huwag maging abusado at maglingkod para sa tagumpay ng mga Pilipino. Kinikilala natin ang lalim ng inyong pagmamahal sa bayan na una na ninyong pinamalas nung pinili ninyong pumasok sa PMA. Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na naninindigan para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay ng mga Pilipino. Kumpirmado na ang simula ng araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2025 to 2026. Ayon sa Department of Education o DepEd, babalik na ang kagawaran sa pre-pandemic school calendar. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Inaasahang magsisimula na ang pasukan sa June 16, 2025. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, katulad ng nakasanayan, isasagawa ang tradisyonal na paghahanda bago pumasok ang panibagong school year. Yeah, June 16, we'll have the Brigada Eskwela. That's naging traditional niyan. So, maraming support sa private sector. Sa inilabas sa DepEd Order No. 12, Series of 2025, binubuo ng 197 class days ang school year 2025-2026 na magsisimula sa June 16 at magtatapos ng March 31, 2026. Habang bubuksan naman ang enrollment at Brigada Eskwela isang linggo bago ang simula ng pasukan o mula June 9 hanggang June 13. Nakasaad din sa DepEd Order na ang pagbabago ito ay hudyat ng pagbabalik sa dating schedule ng pasukan bago ang nangyaring COVID-19 pandemic. Samantala ayon sa kalihim dahil sa init ng panahon, pinag-aaralan na ng kagawaran kung papaano gagawing mas paborable sa mga mag-aaral ang mga classroom sa mga public school. Our long-term goal is really to have solar energy and perhaps air conditioning para it's proven Yeah, ventilation, things like that. So it's proven that cooler temperatures have better results. Una nang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024 ang pagbabalik ng pasukan sa traditional arrangement na June to March para sa mas pamilyar na school calendar. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mababa umano ngayon ang produksyon ng karne ng baboy. Ayon sa ilang hog raisers, isa ito sa dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng karne sa merkado. Samantala, suportado naman ng ilang retailer ang pag-alis ng itinakdang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Ito ang balita ni Mia Alonso. Suportado ng ilang retailer sa pamilihan ang pag-aalis ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Kamakailan lang ay inilift ng Department of Agriculture ang implementasyon ng MSRP dahil sa mababang compliance sa pork value chain. Ito ay dahil sa nakikitang hirap na pagsunod ng mga retailer sa implementasyon nito. Si Mang Marty na isang pork retailer sa Nepa Q-Mart, sang-ayon na dapat alisin ang MSRP sa baboy. Ay maganda yun, sang-ayon kami doon. Kasi pag may SRP, nahirapan kami magbinta. Kasi yung mga customer, kung ano sinabi doon, ayun ang gusto nila. Hindi nila alam, lugi kami doon. Dagdag pa nito na tila pamigil sa kanila ang MSRP at hindi nila ito mabenta sa presyo na talagang kikita sila. Kaya naman isang tinik na nabunot aniya ang pagkakaalis ng MSRP sa bentahan ng karne ng baboy. Kaya naman mula sa nakaraang 350 pesos per kilo ng kasim at pige dahil sa MSRP, tumaas na ngayon ang presyo sa 380 hanggang 390 pesos ang kada kilo ng kasim at pige. Samantalang sa liempo naman, naglalaro na ang presyo nito sa 480 hanggang 490 pesos per kilo.
Si Mang Tony na higit 10 taon nang nag-aalaga ng baboy sa Batangas, nakikita na mababa talaga ang produksyon nito ngayon. Kaya naman aniya, hindi na nakapagtataka kung talagang mataas ang presyo ng baboy sa palengke. Hindi rin naman aniya ganun kabilis magpalaki at magparami ng baboy. Kaya mataas talaga ang presyo ng baboy ngayon kasi kakaunti talaga. Dito nga sa amin, sa Taysan, ang presyo ng buhay na baboy, 265. Hirap pa sila kumuha ng baboy kasi umano nga yung iisip yung African swine fever. Yun ang cause niya. Ang problema talaga, kukunti ang baboy natin. Agawan dito ng baboy, mataas ng presyo, wala pa sila makuha. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa pag-alis ng MSRP, may mabibili pa rin naman na murang karne ng baboy sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Saka meron naman mga imported pork sa palengke na di hamak na sobrang malaking mura, mga 100 pesos ang difference mula sa fresh. No? And frozen pork is safe. Dagdag pa nito na maraming dapat na ayusin at iribisa sa MSRP upang mas maging epektibo ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback, muli na namang tataas ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng international oil trading, maaaring tumaas ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang ang gasolina naman at kerosene ay inaasahan na magkakaroon ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos na increase. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, May 20. Muling inilatag ng Office of Transportation Cooperatives ang mga benepisyo ng pagsali ng mga tsuper o operators sa mga kooperatiba. Kaugnay ito ng muling pagbukas ng franchise consolidation na bahagi ng Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa OTC, kabilang sa mga benepisyong matatanggap ng mga tsuper at operator sa pagsali sa kooperatiba ang buwan ng sahod, dagdag na insentibo, tulong pangkabuhayan at tulong pang-edukasyon. Gayon din ang libreng pagsanay, proteksyong pangkalusugan at seguridad sa lipunan, mas mababang gastusin at maayos at makataong sistema. Nito lamang Mayo nang ianunsyo ng Department of Transportation ang muling pagbubukas ng consolidation mula nang isara ito noong Abril ng nakaraang taon. Mananatili pa ring status quo ang motorcycle taxi industry ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaugnay ito ng motion for reconsideration na inihain ng mga rider ng ride-hailing company na Move It para tutulan ang utos na bawasan ng motorcycle taxi at itigil ang operasyon sa iba pang pilot study areas. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, ang regulasyon sa motorcycle taxi ay nasa ilalim ng pag-aaral ng isang technical working group na multi-agency, kaya hindi lamang sila ang nagdedesisyon kaugnay nito. Masusian niyang pag-aaralan ng LTFRB ang mosyon ng Move It upang makapamasada pa rin ang kanilang mga rider. Abiso naman para sa lahat ng motorcycle riders, magkakaroon ng libreng road safety and defensive driving seminar ang Land Transportation Office na gaganapin sa darating na May 20 sa kanilang central office sa Quezon City. Ayon sa LTO, idaraos ang seminar ng morning at afternoon sessions sa bulwagang Romeo F. Edu sa kanilang central office. Nakaschedule ang morning session mula 8 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali, habang ang afternoon session naman ay magsisimula ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga interesado, bisitahin ang official Facebook page ng LTO. Pansamantalang ihihinto ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang operasyon ng lahat ng coin deposit machine sa Greater Manila area simula June 17. Susuriing mabuti ng BSP ang CODM project para mas matugunan ang pangailangan sa palitan ng barya ng mas nakararaming Pilipino. Matapos ang pagsuri, muli namang ilulunsad ng BSP ang programa para sa layunin nitong mapabuti ang sirkulasyon ng mga barya.
Ayon sa BSP, maaari namang ipalit ang mga barya sa pinakamalapit na bangko para mapalitan o maideposito sa bank account. Pwede rin itong ipalit sa mga BSP Currency Exchange Center sa ilalim ng BSP Piso Caravan. Nakapost naman sa social media page ng BSP ang lahat ng mga lokasyon ng CODM na maaari pang gamitin ng publiko hanggang June 16. Hinihikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na i-adopt ang electronic payment and collection systems sa pagbabayad ng mga transaksyon sa gobyerno. Ayon sa DILG, bahagi ito ng isinusulong na digital transformation sa mga transaksyon sa ahensya ng pamahalaan. Binigyang diin ng DILG na malaking tulong ang digital payments o cashless transactions para ma-improve ang transparency, efficiency at para mas maging kumbinyente ang publiko. Mga pasyente na resulta ng banggaan at suntukan ang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Tumulong din ang grupo sa paglilipat naman ng isang pasyente sa ibang ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Ilang kapasyente ang involved, ma'am? Isa lang, negative may info kung unsa, babae ba o lalaki, nasa laceration sa ulo. Onsa sa pasyente pero na laceration. Kopya proceeding ni sa area, ma'am. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang tawag ng City Disaster Risk Reduction and Management Department ukol sa isang insidente ng banggaan. Ito ay sa pagitan ng isang motorsiklo at tricycle sa kanto ng Capitol Bonbon Road at Pareha Subdivision, Barangay Bayanihan, Poblasyon 27, Butuan City, pasado alas 11 ng gabi, May 15. Dinala ng mga pulis ang dalawang driver sa himpilan at naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang mga ito sa labas ng Police Station 3 kasama ang investigador ng insidente at ilang kaanak. Asa ang pinakasakit karong nga gibati mo, sir? Wala kay gibati nga sakit? Nagkaroon ng hiwa sa noo at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 22 anyos sa motorcycle rider. Nag-helmet ka, sir? Wala? Habang nagtamo naman ng galos sa kanang braso at siko ang 44 anyos sa tricycle driver. Pwede na itong check, sir? Kanila? Wala ka. Ano isa na? May dugot, sir. Gamay? Gisingan na na to. Gisingan na na to, sir. Okay lang sa imo, ha? Okay ra. Gisingan na to. Mapalihog ko. Agad silang nilapatan ng paunang lunas at nilinis ang kanilang mga sugat at minonitor ang kanilang vital signs. Ayon sa driver ng motorsiklo, pauwi na sana siya sa Barangay Bonbon mula sa isang kasiyahan. Mantalang ang driver ng tricycle ay papunta naman sa Barangay Libertad, Butuan City upang sunduin ang kanyang asawa na namamasyal sa sports complex. Walang suot na helmet, naka-shorts at tsinelas ang motorcycle rider, dahilan upang magtamo siya ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon pa sa isang pulis, sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon ito sa kanal kaya napuno ng putik ang mga paa nito. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang tricycle driver habang isinugod naman sa Butuan Medical Center ang motorcycle rider. Samantala, humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team ang pamilya ng isang lalaking pasyente upang mailipat ito ng ibang ospital nito lamang May 16. Unang dinala sa kinaroroonan ng ospital noong May 15 matapos maaksidente. Inirekomendang ilipat ang pasyente sa ibang ospital na may orthopedic surgeon upang maisagawa ang kinakailangang operasyon sa nabali nitong daliri. Naihatid naman ng grupo ang pasyente sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Sa Bacolod City, isang 40 anyos na lalaki ang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team matapos itong magtamo ng laceration sa ulo. Sinuntok ito ng kalaro sa basketball sa Paglaong Village, Barangay Mansilngan, Bacolod City, dakong alas 8 ng gabi, May 11. Matapos itong lapatan ng first aid, ay dinala ang biktima sa ospital.
Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Khan, naka-leave ang ICC prosecutor hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Khan na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Khan ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi ni Khan ang alegasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. Nanawagan ng suporta ang Ukraine sa mga kaalyado nitong bansa na dagdagan pa ang pressure sa Russia matapos hindi magkasundo sa ceasefire o tigil putukan sa unang direktang pag-uusap ng dalawang bansa. Ayon sa Ukraine, may mga kondisyong inilatag ang Russia na imposibleng masunod o mangyari mula sa simula. Nais ng Kyiv government na magpataw ng mas mabigat na sanctions sa Russia ang mga kaalyado nito kung hindi sasang-ayon ang Moscow sa panukalang 30-day ceasefire ni US President Donald Trump. Isinagawa ang pag-uusap sa isang palasyo sa Istanbul, Turkey, kung saan nagkasundo ang dalawang bansa na magpalitan ng 1,000 prisoners of war o mga bihag ng magkabilang panig. Nagpahayag naman ang Russia ng kahandaan na ipagpatuloy pa ang pag-uusap upang maresolba ang itinuturing na pinakamadugong digmaan sa Europa pagkatapos ng World War II noong 1940s. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:5 na nagsasabi, "Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosalie Cos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.